Kita mo na, chapter 38, verse 1. Ano, wala pa? Wala ko sa balay, brad Lord. Na ako rin doon sa Waybayan. Wala ko yung Bible dala. Sige na lang, ako na lang. Dito, verse 6, chapter 38, verse 6, whereupon are the foundation thereof, facing or who lead the corner of stone thereof. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy, or who shut up the sea with a door when break forth as if it had issue out of the womb. Yung ginawa ng Diyos, yung mundo, yung heaven and earth, mayroong nag-awitan, nag-shout. When the morning star, mga angels yun, sang together and all the sons of God shouted for joy. Mas una ang angels kaysa tao. Okay na? Okay po, salamat. Mas una ang angels kaysa tao. Okay, walang question iba. Brad, ako, mag-question ako ulit. Mag-question ako. Sige po. Opo. Tanong ko lang, ito pong RD is Trinity or one God? Kapatid, iba ang paniniwala ko, kapatid. Yun nga, hindi ko hindi ko tinuturo dito sa online kasi iba yung paniniwala ko. Hindi ako Trinitarian, hindi ako Oneness. Amen. Explain ko yon. Pero, okay, ganito yon. Ganito, para mag-gets nyo. Naniniwala akong maraming gods, mini gods. Yun ang paniniwala ko. Pero may isa lang Diyos na walang kapareho, tinawag siyang Most High God. Yung Most High God, wala siyang kapareho. Yun ang Ama. Yun ang Ama. Basahin natin ha. Natanong ko lang to kasi po, ito kasi yung pinipigan ng mga relihiyon, Trinity and one God. Yun ang mga pangbanat nila. Kaya ito, tinanong ko rin kung ano ba talaga ang RD. Sa akin ito ha. May sagot? Ganito, kapatid. Ay, mystery. Kasi sa iba, yung teacher ko dati, Trinitarian yun eh. Yung mga RD. Katulad nila ni Jordan, katulad nila ni Justin Johnson, pati yung mga teacher ko dati. Pero mahihirapan ka pagdating sa plaza. Kasi pag doon sa debate, hahanapin ka ng term Trinity. Doon ako nahihirapan eh. Ayun nga ang dahilan bakit nag-aral ako sa God's Family kasi gusto kong mag-Oneness. Ayong doon naman ako sa Oneness, nahihirapan ako yung problema doon sa Revelation chapter 5. Kasi yung naghawak sa aklat, ang Ama, tumayo yung nagkuha sa aklat, yung Lamb. Di mo pwedeng gawing isa yan. So halimbawa, kung Oneness ka, maraming problema. Kung gusto kang Trinity, maraming problema din. Yun. Yung sa isip ko di-discuss ko yan, pero hindi pa ngayon, pero bigyan ko ng umpisa. Kasi tinatanong mo na eh. Ang Diyos, hindi siya Oneness. Hindi siya Bakit hindi? Ito basahin ko. John chapter 17. John chapter 17 verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee before the world was. Ang ibig sabihin, ang anak kasama ng Ama, dalawa sila before ginawa ang mundo. Paano maging Oneness yan? And now, O Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee before the world was. Hindi pwedeng ang anak, siya ang Ama.
at hindi pwedeng ama, siya ang anak. Magkaiba sila eh. So yun nga, mahirap magturo ng isang wanis. Ang ama, yun ang anak, yun ang ama. E paano mo isolve yung chapter 17 verse 5? Pero ganito, may mga RD nga wanis. Ay katulad yung isang mentor ko dati, si Dinso, wanis yun. Pero RD siya. So sa RD, pagdating sa dagadhid, magkakaiba tayo. Yun, pero wala namang mawala. Pag naniniwala kang wanis, hindi ka naman maiinferno. Pag naniniwala kang Trinity, hindi ka naman maiinferno. Pero mahihirapan ka pagdating sa debate. Kasi mostly sa social media, mayroong discussion, mahihirapan kang magdipinsa. Hahanapin yung term eh. Isaan yung Trinity? O yun ang problema mo ngayon. Wala kang maibigang sitas word na Trinity. Eh kung wanis ka, mahihirapan ka kasi ang chapter 17 sa John, chapter 17 sa John, naging dalawa yon. Ay ko ibigay ko pa yung isa ha. Ibigay ko yung isa. Dito sa Revelation chapter 5. Revelation chapter 5 verse 1. And I saw the right hand of him that sat on the throne, a book written within. And on the backside, sealed with the 7 seals. No, may isang aklat. Hinahawakan doon sa nakaupo sa trono. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose a seal thereof. Ay, sabi yung isa, yung angel, sino yung may karapatan, yung karapat dapat mag-open sa book? Kasi walang sino eh. Verse 3, and no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Walang kahit sinong karapat dapat magbukas doon sa isang aklat na hinahawakan doon sa nakaupo sa trono. Eh sino yung nakaupo? Ang Father. Eh sino pa yung nakaupo? And I wept much. And umiyak siya. Because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, magsabi yung isang elder doon kay John, weep not, huwag kang umiyak, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the 4 beasts in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirit of God, set forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Hindi mo pwedeng gawing isa yan. Kasi isang nakaupo, lumapit at tumayo yung lamb, kinuha yung aklat. O hindi mo pwedeng gawing wanis yan, mahihirapan ka dyan. Yun nga ang issue regarding sa discussion Trinity and wanis. Okay, dito sa Proverbs, chapter 8. Proverbs chapter 8. Unya, mag-start tayo sa verse 22. Chapter 8 verse, subaybayan nyo lang. Chapter 8 verse 22 Proverbs. Ito na. The Lord possessed me in the beginning of His way before His work of all. Sino yung possess? Sino yung inilabas? Yung anak. Saan galing? Doon sa bosom from the Father. Ay yung inilabas siya, di dalawa na, hindi pwedeng gawing isa yun.
And then sa verse 30, then I was by him. 29, when he gave to the sea his decree that the water should not pass his commandment. When he appointed the foundation of the earth, then I was by him as one brought up with him, and I was daily his light, rejoice always before. You see, nakatabi yung anak, yung ginawa ng Father ang mundo, doon sa tabi yung Son. Dalawa, hindi pwedeng gawing isa yan. Wala pang mundo, nandoon na ang Son. So mahihirapan ang wanis dyan. Di mo kayang i-explain yun. Another pa, Genesis chapter 2, chapter 1 verse, chapter 1 verse 26. And God said, let us make a man. Ginagamit yung plural. Pronoun, let us. Gawin natin. Sino yung kasama sa Father? Gawin natin. Let us make a man in our image, after our likeness. Iyan kapatid. Hindi ako naniniwala na ang Diyos isa lang. Okay, next. Gets ko yun. Yung nabasa nyo, Brad Rod, hindi kaya yun yung angel, yung kausap ng God? Hindi. Kasi Time na yun? hindi. Kasi yung sinasabi nila kasi, Sige. Ituloy mo. So, yung sinabi nila kasi yung after baptism ni John, sinabi kasi daw doon na after nung nag-baptize ni Jesus Christ, sabi ni Nunay may dinig na lumabas galing sa langit at sinabi daw na ito yung aking anak. So, ibig sabihin ito, hindi naman yun. Yun ang yung kinukuha na ng base sa mga wanis. Sinabi nila, iyon. Kung sabi iyon, ibig sabihin, iba, separate. Hindi sinabi daw ito, siya yung ama, siya yung anak, siya yung espiritu. Yun ang makatawang tao, yung ama, bumaba, ikan sa galing sa langit. Yun daw yung balak nila ng mga wanis. So mga explanation makita natin doon sa tatagba na hindi mo ma-explain. Sa isip ko lang, hindi mo ma-explain ang Godhead talaga. Kundi mananampalataya ka talaga ni Jesus Cristo. Yun lang ang para sa ating mga tao na naiiwan natin pa ni Jesus Cristo. Parang mayroon tayong limit siguro sa kaisipan. Kaya sa isip ko, hindi na kailangan abutin mo pa yung sino yung dalawa o isa o trinity ba? Parang napaka-insulto naman siguro na kailangan pa nating alamin yan na bilang tao lamang. Sa akin lang yan, Brother Luna, hindi ko lang alam sa mga explanation nyo. Ito, ibigay ko yung verse kapatid. Ikaw na ang mag-research. Okay. Psalms chapter 110 verse 1. The Lord said unto my Lord, sit thou art my right hand. Dalawa yan kapatid. The Lord said unto my Lord. Sino yun? So, hindi mo pwedeng gawing isa yan. Kasi iba yung anak, iba yung father. Pero magkamukha sila. Ito pa, Psalms chapter 2 verse 7. Psalms chapter 2 verse 7. I will declare the decree, the Lord had said unto me, thou art my son, this day have I begotten thee. Ang anak talaga, si Jesus Christ, ipinanganak ng Ama. Hindi mo pwedeng gawing isa yon. Kasi kung ipinanganak si Jesus Christ ng Ama, hindi pwedeng isa lang. Kasi yung lumabas na siya, dalawa na. Sige kapatid, i-discuss natin yan. Baka may pakakataon, hindi pa rin right time. Baka may ibang tanong ka. Sige. Okay. Medyo, okay naman po. Okay po. Yun lang, medyo malalim yan kasi na tanungan siguro. Sige po, okay naman ako eh. Saka maganda yun din. May natuto rin ako about sa explanation of Trinity and Oneness. Kasi yun ata silang nagbabanggaan ngayon eh.
yun talaga ang religion na nagbabanggaan. One is sa Trinity. Hindi mo alam kung bakit ka nagbabanggaan sa ganung araw lang. Kayong iba parang supporting na lang yung ibang mga araw nila na nagbabanggaan. Hindi naman nakaayon kay Apostol Pablo. Ay, hindi naman parang nag-mix sila. Pero nagbabanggaan sila about Trinity and one God. Yun lang nakakano din. Kaya, Kap- talaga ako yan. kapatid, ganito ang konklusyon. Pag naniniwala kang isa lang ang Diyos, wanis, ang Ama, yun ang Anak, yun ang Espiritu, wala namang mawala sa iyo, hindi ka naman maimpirno kasi naandun lahat eh. Pag naniniwala ka Trinity, Ako, mayroong Ama, may Anak, may Espiritu, wala pa rin, hindi ka pa rin maimpirno kasi nandoon lahat eh. Ang delikado, kung mayroon kang gireject mo yung isa, yun ang hirap. Ay, katulad sa Islam, parang pinagdagan lang yung paghihirap. Parang pinagdagan lang yung hirapan na yun. oo. Okay, next. Parang pinahirapan mo lang yung sarili mo ba? Paano bang musak? Next. Sige, next na ko tanong. Trinitarian naman po. Meron. Walang problema yan kapatid. Wala namang mawala kung naniniwala kang Trinity kasi wala ka namang nireject. Yun nga ang sabi ko. Kung naniniwala kang wanis, wala ka namang nireject. Anong mawala sa'yo? Kung naniniwala kang Trinity, wala namang nireject. Lahat nandoon eh. Ano mangyari sa'yo? Wala namang mawala. Kaso lang, doon sa discussion, sa debate, kung mahilig ka sa debate, ay doon ka mahihirapan. Doon lang yun eh. Pero ang ibig sabihin, pag naniniwala kang Trinity, ma-inferno ba ka? Kasi nandoon naman ang Espiritu, doon ang Anak, doon ang Ama. Naniniwala kang wanis, ang paniniwala mo, ang Anak, yung Ama, yung Espiritu, eh wala namang nawala. Bakit ma-inferno? Wala din. Walang mawawala. Background, parang ano lang yun eh, parang gawain ni Satanas siguro yun para maguluhan ng mga tao. Mas maganda, wala kang i-reject. May isa. Sir, go ahead. Okay. Salamat po, Doc Rex. Sir Rod, Opo. may tanong sana ako. Welcome. Hihingi lang po ako kung pwede humingi sa inyo ng paliwanag. Wala naman po akong pagtutol, ano man ang inyong sagot. Ibig ko lang po magkolekta ng mga paliwanag. Ano po ang inyong paliwanag o komentaryo patungkol dito sa Juan 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Ibig ko lang po marinig ang inyong komentaryo patungkol dito. Nandiyon ang sagot kapatid sa 20 City, 27 at saka 28. Okay. Ito ang 20 ito. Pakinggan mo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. 29, my Father which give them is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Sa paghahawak sa sheep, magkaisa sila. Hinahawakan nila yung sheep. Pero kung sabihin mo ito ay dagadhid, bakit sinabi ni Kristo, my Father greater than I? At bakit sinabi ng Biblia, si Jesus tinawag the Son of the Most High God? Meaning, si Kristo hindi siya ang Most High God, may Most High God pa, yun ang Father niya.
Sa akin yun ha. Sa akin yun. Hindi kita kino-convince. Salamat po. Salamat. Welcome. Welcome. Next, si Brother Lando. So, Oh, ano pagkilala ng Trinity at saka Oneness, hindi naman tayo dyan magkas yung talaga yung salvation. correct. Kasi lahat yan sa dyan, sa mga Hudyo yan. Bakit pa natin po problemahin yan? Hindi tayo dyan naligtas. Dito tayo kay Apostle Paul. Tama. Dapat ito at pag-aralan natin itong assurance of salvation. Dapat ito ang paliwanag ng maigit stop. Pinaka-importante. Matthew Mark, yan mga opsyon yan. Hindi natin problemahin yan. Tama. Oh. Kasi yung discussion, Oneness at Trinity, hanggang ngayon walang katapusan. Tuloy pa rin. At saka yung Unitarian. Yun ang sabi ko, pag naniniwala ka na pag naniniwala ka na ang Ama, yun ang anak. Ang anak, yun ang Espiritu. Wala namang mawawala sa'yo kasi pinakyaw mo lahat eh. Pag naniniwala kang Trinity, Ama, Anak, at Espiritu, isa lang, wala namang mawawala sa'yo kasi lahat nandoon na. Pero doon lang sa mga debate, minsan walang katapusan sa debate kasi naghahanap ng mga terminology. Pero pagdating sa kaligtasan, yung gospel ang makapagligtas. Pag hindi ka naniniwala, kahit yung paniniwala mo sa dagadhin, tama, kahit paubusin mo lahat, yung gospel mo iba, inferno ka pa rin. Amen. 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 Approve ako, Pastor. Approve ako, Yes, Pastor. yes. Diyan ako sa lolo, Pastor. Kasi sa panahon ngayon, tingnan mo yun ha, Yan ang sagot. yung Islam, hindi sila naniniwala nga si Kristo Diyos. Kahit patambak ang sita sa Biblia. Ang Islam, hindi naniniwala. Yung God natin, yung Father, hindi yun ang Diyos. Hindi siya Allah. Kasi yung Diyos natin, nanganak. Si Allah, hindi nanganak. Yon. So magkaiba yung Diyos nila at sa atin. Ngayon, kung naniniwala ka nga si Allah, yun ang Diyos. Tama. Granting without admitting, yung gospel mo iba. Yon, yung iba yung gospel na paniniwalaan mo, paano ka maligtas kahit pa yung Diyos mong pinaniwalaan tama? Kasi ang makapagbigay ng kaligtasan, Romans chapter 1 verse 16, yung gospel eh. Sabi na, hindi kami naniniwala doon sa aklat ni Paul. Ngayon naman ang sabi doon sa mga Islam. Bakit? Mali-mali yan kasi sinungaling yun si Paul. Siya ang sumasalungat doon sa law. Granting without admitting, hindi totoo yung sinabi ni Pablo. Bakit kumukopya sila doon sa book, sa Pentateuch, 5 books of Moses? Kung mali ang Biblia, bakit nilagay doon sa Quran yung 5 books? Bakit nangungopya? Kasi yung Quran doon na sa huli. Ibiro mo yung Quran, 630 na naumpisa paggawa. Yung ginawa. Ay dumating si Muhammad, 570 yung ipinanganak siya. Ginawa niya yung Quran, nag-start 610, natapos 630. Yung Biblia, natapos 96 AD, kumpleto na. Saan sila kumukuha? Nagkukopya. Tapos nireject yung si Christ, nireject yung Father. Ano namang gospel paniniwalaan natin? Kahit paanong paniniwala sa tao, uubusin yung lahat ng aklat na nagpaliwanag tungkol sa pagkadagadhin. Itong gospel na ikaliligtas doon sa taong mali, inferno pa rin. Sa makatuwid, ang pinaka-importante ngayon, alam natin yung gospel na ikakaligtas sa tao. Yung sa Romans chapter 1 verse 16, wala nang ibang may power na ikaligtas sa tao, yung gospel. Katulad sa aklat, maraming mga ngaral ngayon, cover to cover, memorize yung Bible, sitas, memorize nga. Pagdating doon sa kaligtasan, iba yung pangaral, balik pa rin doon sa lumang tipan.
So sa makatuwid, kailangan ng tao alamin natin yung tamang gospel. Ngayon, may nangaral ngayon. Ay yung sabi nila, bago ko pang record yung tinanong gaganina yung sabi nila, ang New Testament hanggang kay John the Baptist. Doon nag-umpisa yung New Testament at saka yung Old Testament, doon natapos. Basahin muna natin para mag-gauge mo. Luke 16 verse 16. Luke 16 verse 16. Sabi rito, the law and the prophets were until John, since the time the kingdom of God is preached, and every man praises into it. Ang law at saka prophet hanggang doon lang kay John the Baptist. Ngayon, mayroong naniniwala, may isang reliyon, ito ang turo na yung Genesis hanggang Malakay, yung ipinangaral, yung law na ibinigay doon sa Mount of Sinai, sa Horeb, doon lang kay John the Baptist, hanggang doon lang. Tinapos doon at saka nag-umpisa na yung New Testament doon sa yung dumating na si John the Baptist. Sa makatuwid, ang New Testament nag-start doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon, kung totoo yung sinasabi, kasi maraming mga ngaral na yun ang teaching, hanggang doon lang kay John the Baptist, sino nagtapos sa Old Testament? Kung doon kay John the Baptist, halimbawa, basahin natin Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 13. Verse 12. That at the time we were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and a stranger from the covenant of promise, having no hope without God in the world. But now, in Christ Jesus, who sometimes we're far off, are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. 15. Sa 15, having abolished in his place the enmity, and even the law, the commandments containing an ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace. O question, kung ang Old Testament hanggang doon lang kay John the Baptist, yung dumating si John the Baptist, tapos na, sino yung nagtapos sa Old Testament? Sinong nagkuha yung middle wall of partition? You see, ang daming mga preacher ngayon sabi hanggang doon lang, nag-umpisa natapos yung Old Testament doon sa pagdating ni John the Baptist, at doon nag-umpisa ang New Testament. Paano natin pag-explain doon sa Hebrews chapter 9 verse 15? Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 15, hindi mag-umpisa ang New Testament habang buhay pa yung gumagawa, yung mediator. 15. For this is cause he is the mediator of the New Testament, that by means of it, for the redemption of transgression that were made under the testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Kung si Kristo, siya ang mediator sa Old and New Testament, paano ang Old Testament natapos pagdating ni John the Baptist while si Christ hindi pa namatay? Kita mo? Yun ang paniniwala sa kadamihan ngayon. Ay napakinggan ko yung testimony ni Brother Sam kaganina. Ay mga religious, ang daming mga tao nagtuturo. Yun, tama. Maraming mga taong nagtuturo. Ang paniniwala, ang New Testament nag-start doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Whereas ang teaching sa Biblia, ang New Testament nag-start, yung patay na yung mediator. Sino yung gumagawa? Si Christ.
For this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promised eternal inheritance. For where is a testament, is there must also a necessity be the death of the testator. Kailangan mamatay muna ang gumagawa sa New Testament bago mag-start ang New. Paano mag-start doon sa Matthew? Hindi pa pinako si Kristo sa cross. Yun ang ibig kong sabihin. Ay kahit pa yung paniniwala natin ang dami pagdating sa dagadhid. Nagkaiba-iba yung paliwanag sa dagadhid. Pinagtalunan hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Pagdating doon sa teaching, doon sa gospel, iba. Yung gospel, yun ang makapagbigay ng kaligtasan. Kasi, balikan natin ang Luke chapter 16, verse 16. Ano ang sabi ni Lucas, yung dumating si John the Baptist? Ay sabi ni Lucas, ni John the Baptist, ni Luke, the law and the prophets were until John, since the time the kingdom of God is preached. Sa makatuwid, yung dumating si John the Baptist, doon nag-umpisa, siya ang unang nangaral regarding the gospel of the kingdom. Ano yung kingdom? Yung kingdom na i-establish dito sa earth para sa mga Israelites. At si Kristo ang maging king, na yung batas na, yung government, pareho doon sa langit. Yun ang itinuro ni Kristo doon sa mga apostol niya. Sinabi niya sa mga apostol, chapter 6 verse 9, after this manner thereof pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Saan ang kingdom? Dalhin dito sa lupa. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ang ibig sabihin, itong kingdom na itatayo ng Diyos dito sa lupa, ang batas niya katulad doon sa langit. At ito po'y ibigay doon kay Kristo sa kanyang anak. Yan. Luke chapter 22 verse 28. Luke chapter 22 verse 28. Ito ang nakasulat. Ye are they which have continued with me in my temptation, and I pointed unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me. Ang ibig sabihin, doon sa Daniel chapter 2 verse 44, ang Diyos gagawa ng isang kaharian at ang kaharian na ito ibigay niya doon sa anak at dito sa lupa i-establish na ang government, panggobyerno katulad doon sa langit. Yon. Doon nag-umpisa kay John the Baptist, nangaral ng gospel. Anong gospel? Gospel of the kingdom. Ano yung ipinaliwanag? Ipinangaral ni John the Baptist. Nangaral siya na ang kaharian ng Diyos malapit na. Mark chapter 1 verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, behold, I sent my messengers before thy face, which shall prepare the way before thee. Sino yung naghanda sa daan? Sino yung ginahandaan ni John the Baptist? Yung sa kasunod niya, yung lamb, yung kordero. Tapos, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Yung nangaral na si John the Baptist, nangaral siya regarding sa gospel sa kingdom, at binautismuhan niya, bininyagan niya yung mga tao upang mapatawad ang kasalanan. Kailangan babalik sila. Hinahanap yung mga lost sheep, the house of Israel. Tapos, si John the Baptist nangaral, the kingdom of heaven is at hand.
malapit na ang kaharian ng Diyos, yung i-establishar na kaharian at ibigay sa kanyang anak upang ang anak maghari dito sa lupa. May gospel. Anong gospel? Matthew chapter 3, verse 1. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na ang kaharian sa Diyos at malapit nang maghari ang king. Sino yung king na sinabi ni John the Baptist? Yung maghari, pinaghandaan sa kanyang ama ng kaharian. At inihanda ni John the Baptist ang daan para ang hari mag-establish ng isang kaharian at maghari doon sa bayang Israel. Sino yun? John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Sabi ni Juan, doon sa mga Israelites, the next day, John said Jesus coming unto him, said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he, of whom I said, After me cometh a man, which is prepared before me, for he was before me. Sino yung pinaghandaan ni John the Baptist? Yung Lamb, yung King of Israel, yung pinaghandaan sa kanyang ama, the Son of the Most High God, na siya po ang maghari sa bayang Israel. Luke chapter 1 verse 39. Start tayo sa 32 of 29. 28. And the angels came into her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled, and it saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Most, the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Sinabi ng angel doon kay Mary na yung anak na ipinagbuntis niya, yun ang the Son of the Most High God. Siya ang anak sa kataas-taasang Diyos, at ibigay sa kanya ang trono ni David, at maghari siya doon sa mga angkan sa Israel, sa 12 tribes of Israel. Ngayon, yung nagsabi si John the Baptist, nangaral siya, sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Malapit na ang paghahari. The kingdom of heaven is at hand. Malapit na yung kaharian. Chapter 3 verse 2 in the book of Matthew. And those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ano yung kaharian? Dalhin dito sa lupa, gagawa ang Diyos ng isang kaharian dito sa lupa, ang kanyang government, katulad doon sa langit. At si Kristo ang maghari over the house of Israel. Tingnan natin ang Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. Mag-start tayo sa verse 6. 9:6 in the book of Isaiah. For unto us a child is born,
Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish in with judgment with the justice from henceforth over, even forever. The zeal of the Lord hosts will perform this. The Lord sent word into Jacob, and it has lightened upon Israel. Na ito palang ipinangaral ni John the Baptist na isang hari na maghari over the house of Israel, siya pala ang lamb, ang pinadala ng Father, at binigyan ng kaharian, siya ang maghari, at yun ipinangaral yung gospel. Anong gospel? The gospel of the kingdom. Ay yung patapos na si John the Baptist ng aral, hanggang hinuli siya ni Herodes. Doon nag-umpisa si Christ, nagsimula siya si Christ ng aral. Ay yung nangaral si Christ, si Jesus, ang gospel niyang dala-dala, pareho din kay John the Baptist, walang pagkakaiba. Nangaral si John the Baptist, the gospel of the kingdom, same gospel ang ipinangaral din ni Jesus. Yung nag-umpisa na siya, habang nakakulong si John, tuloy ang ipinangaral ang mabuting balita sa kingdom. Matthew chapter 4, verse 17. Matthew 4:17, from the time Jesus began. Ilang taon si Kristo nag-umpisa nangaral? 30 years old. Tapos nangaral na siya from the time Jesus began to preach, and to say repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pareho. Ang gospel na dala-dala ni Jesus Christ, pareho ni John the Baptist, gospel of the kingdom, na ang kanyang ama magtayo ng isang kaharian dito sa lupa at ibigay sa kanya. Matthew chapter 9 verse 34. Matthew chapter 9 verse 34. But the Pharisees said he casted out devils through the prince of the devil. And Jesus went about all the cities of the villages, teaching in the synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. Ang mabuting balita nga dala ni John the Baptist, walang pagkakaiba sa mabuting balitang dala-dala ni Kristo. Pareho lang. Jesus went about all the cities and the villages, teaching the synagogue and preaching the gospel of the kingdom. Walang pagkakaiba sa gospel na ipinangaral ni John the Baptist. Yung nakakulong na si John the Baptist, nangaral si Kristo, the same gospel. Ay naghanap si Kristo ng katulong niya. Si Jesus Christ naghanap ng katulong na mangaral din. Para maraming mangaral, mayroon siyang ginawang student, ginawa niyang disciple. Pagkatapos, pinadala niya. Chapter 10 verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Verse 2, and now the names of the 12 apostles are these: the first, Simon, who is called Peter; Andrew his brother, James the son of Zebedee, John his brother; Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, publican, James the sons of Alphaeus, Lebbeus, whose name surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who is betrayed him. 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go ye not into the way of the Gentiles, into the city of Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep, the house of Israel. 7.
And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Yung mabuting balita na ipiningaral ni John the Baptist, pariho lang ang mabuting balitang ipinangaral ni Jesus Christ dito siya sa lupa, at pariho lang ang gospel na ipinangaral sa 12 apostol. Ay dinangaral na si John the Baptist, dinakip na. Ay yung nangaral si Kristo, majority yung mga Hudyo hindi tumanggap at nagalit pa sa kanya. Bakit nagalit sa kanya? Kasi ayaw maniwala na siya po ang King of Israel. Ayaw naniniwala yung mga Jewish na siya po ang Son of God. Ayaw tumanggap na siya ang Messiah na pinadala sa kanyang ama. At sinabi sa John chapter 1, verse 11, He came unto his own, and his own received him not. Hindi siya tinanggap hanggang itinaboy siya, hanggang hinuli siya, hanggang na desisyonal na ipako siya doon sa krus. Ipinako nila, i-deliver na si Kristo doon kay Pilato. Kasi shout yung mga Jewish, yung kapatiran niya. Sigawan yung mga Israelites, yung mga Hudyo. Nagsigaw yung mga Hudyo. Ipako siya sa krus. Yon ang sabi ni John. He came unto his own, and his own received him not. Hanggang namatay si Kristo doon sa cross. Sabi ni Pilato, ipako ba sa cross yung Messiah nyo, yung king nyo? Sabi yung mga Jewish, wala kaming king. Wala kaming hari. Ang hari namin si Caesar. Ang nangyari, ay naghugas kamay si Pilato. At ibinigay niya si Christ doon sa mga Jewish hanggang ipinalo. Sinakit hanggang ipako doon sa cross, hanggang namatay. Pagkatapos nilibing, pagkatapos nabuhay. Yung nabuhay na siya, hinanap niya yung pumunta siya sa 11 alagad, nakipagsama sa kanila 40 days and 40 nights, Acts chapter 1. At binigyan sila ng instruction, Matthew chapter 28, 18 to 20. Binigyan sila ng instruction, Acts chapter 1 verse 1 to 8. Binigyan sila ng instruction, Mark chapter 16 verse 15 to 20. At saka sa Luke chapter 27. Tapos si Kristo nakapagbigay ng instruction, umakyat siya sa taas, nakita sa angel. Yung mga kasamahan doon, nagkasama ni Kristo doon sa Mount of Olives, sabi ng angels, yung nakita ninyo, babalik siya sama sa inyong nakita. Tapos sumunod na yung mga apostles. Sabi na yung instruction ni Kristo na maghintay sila sa Spirit habang doon sila hinihintay nila doon sa upper room. Acts 2. Natupad yung hula ni Joel chapter 2 verse 28. Natupad sa Acts 2. Pagkatapos sila nakareceive sa Spirit, matapang na yung mga apostoles, tuloy-tuloy na sila. Pinangaral nila yung gospel dati, tuloy-tuloy. Pinangaral na si Kristo siyang anak ng Diyos. Ay hanggang nangaral sila, nagagalit yung mga Jewish. Tuloy pa rin. Naghahanap sila ng katulong sa pagpangaral, sa pangasiwa doon sa mga mananampalataya. Naghanap sila ng 7 tao na full of the Spirit. Tuloy na. Isa sa 7 na yun si Stephen, matapang nangaral doon sa mga Jewish. Nirelate niya ang galing kay Abraham, yung covenant,
hanggang doon naalipin yung mga Israelite doon sa Egypt for 400 years. Hanggang sinabi ni Stephen na yung mga tao doon walang pahinga doon sa kaharian ni Paraon. Inilabas ni Moses, dinala doon sa wilderness, ibinigay yung kautusan, bagkus walang isang nagtupad. Walang isang sumunod, sabi ni Stephen. At pinatay pa yung mga propita, yung mga taong binigyan sa kautusan. Hanggang dumating si John the Baptist, hanggang dumating yung anak ng Diyos at ipinako nyo sa cross. Tayo ang binigyan ng pangako sa ating ng Diyos galing sa ating mga magulang. Ano nangyari sa mga Israel? Galit na galit. Pinagbato nila si Stephen hanggang namatay. Hindi nila tinanggap yung gospel na ipinangaral ni Stephen. Doon, bagsak ang Israel. Doon nag-umpisa yung falling, the diminishing of the Israel. Doon, ang Diyos nagdesisyon na ang kaligtasan ipadala na doon sa mga Gentiles sa ibang bansa. Tinawag si Apostol Pablo, Acts 9. Tinawag si Apostol Pablo upang sa kanya i-rebuild yung mga aral na mystery na hindi nakikita sa mga prophets noon. Tinawag at doon kay Pablo sinabi ni Kristo ang dapat niyang gawin at ginawa siya na isang katiwala sa dispensation of grace. Acts chapter 9. Acts chapter 9. Verse 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Sabi ni Kristo, pumasok ka doon sa city at doon sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Tinawag si Pablo, bakit? Kasi ang Israelites ayaw nang tumanggap, ayaw nang maniniwala sa gospel. Pinako nila si Kristo hanggang doon sa mga apostolis, pinipersecute nila hanggang pinatay nila si Stephen. Ngayon, yung nakita ng Diyos na ang Israel talaga, matigas ang puso, tinawag niya si Pablo upang dalhin ang gospel ngayon. Ang gospel na iba na sa ipinangaral ni John the Baptist at iba sa ipinangaral ni Kristo dito sa lupa, iba sa ipinangaral sa 12 alagad. Chapter 22, Acts verse 10. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. Doon sa Damascus, sinabi ni Kristo kay Apostol Pablo kung ano ang dapat niyang gawin. Si Apostol Pablo ipadala na doon sa mga Gentiles kasi ang mga Israelites palagi pa ring matigas ang puso. Kailangan dalhin na doon sa mga Gentiles ang kaligtasan. Chapter 26 in the book of Acts, verse 17. Start tayo sa verse 16. But rise and stand upon thy feet, for I have a prayer unto thee for this purpose, to make thee a minister, a witness both of these things which thou hast said, and of those things in which I will affirm unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles,
unto whom now I sent thee, to open their eyes and to open their eyes and to turn them from the darkness to light and from the power of Satan unto God, and that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Saan ipadala si Pablo? Kasi tinawag na siya. Ang Israel ayaw na maniniwala, bagsak ng Israel kasi palaging matigas ang kanilang puso. Tinawag si Apostol Pablo upang dalhin ang kaligtasan doon sa mga Gentiles. Romans chapter 11, verse 11. I say then, have they stumbled that they should fall, for forbid. God forbid, but rather through their fall salvation is come unto his Gentiles to provoke them to jealousy. Ang kaligtasan ipinadala na ngadto sa lahat ng mga bansa, sa mga Gentiles. Tinawag si Apostol Pablo at binigyan siya ng iba ng mabuting balita sa kagandahang loob ng Diyos para sa ating ngayon. Sa makatuwid, ang daladala na gospel ni Apostol Pablo, hindi yung Matthew chapter 4:17. Hindi yung Matthew chapter 3 verse 2. Hindi yung Matthew chapter 9 verse 34-35. Hindi yung Matthew chapter 10 verse 7. Ang gospel na dala niya, parang ngayon, under sa grace dispensation, iba na gospel. Hindi yung gospel na ipinangaral sa unang mga apostoles. Romans chapter 1 verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Separated. Anong daladalang gospel ni Apostol Pablo? Verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Meaning, ang mabuting balita na daladala ni Apostol Pablo, iba sa mabuting balita na dala ni John the Baptist, dala ni Jesus Christ, dala ni sa 12 apostles. Hindi pareho, at ang gospel na ito ay tinanggap ni Apostol Pablo directly from Jesus Christ. Hindi siya tinuruan galing sa unang mga alagad, unang mga apostol, hindi siya tinuruan ni Peter. Bakit? Yung umakyat na si Kristo doon sa pinakataas, tinawag niya si Pablo. Verse 8, chapter 4 in the book of Ephesians, wherefore he said, when he ascended up on high, he lead captivity captive and give gifts unto men. Now, that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower part of the earth? That and he that descended is far the same also that ascended afar above all heavens. Umakyat si Kristo doon sa far above all heavens. Tapos, tinawag niya si Apostol Pablo. Ito po, ang sinabi ni Pablo, heavenly vision. Kasi yung umakyat na si Kristo doon sa pinakataas, above all heavens, saka pa niya tinawag si Apostol Pablo at binigyan ng gospel para ngayon under sa grace dispensation. Sa makatuwid, iba nga doon sa 12 alagad, iba nga doon sa teaching ni John the Baptist. Galatians chapter 1 verse 1, Paul's apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. 11. But I certify you, brethren, that the gospel which I have preached of me is not after men. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Kailan? Yung doon na si Kristo sa taas, sa pinakataas, above
far above all heaven. Saka pa tinawag si Pablo at binigyan ng gospel. At ang gospel na ito, yun ang makapagbigay ng kaligtasan. At ang gospel na ito, hindi mo pwedeng bawasan at dagdagan. At hindi pwedeng mangaral na ibang gospel. Bakit? Verse 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which ye have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I know again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Pag may ibang mangaral ng mabuting balita, iba sa mabuting balitang ipinangaral na ni Apostol Pablo, ano daw? Isumpain siya. Sa makatuwid, iba yung gospel na daladala ni Apostol Pablo. Ang tawag na gospel na ito, iba sa gospel, the gospel of the kingdom. At ang tawag sa gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo, sabi niya, Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Sino ang binigyan? Ginawang katiwala? Si Paul. Ngayon, sa ating panahon, under sa grace dispensation, chapter 3, verse 1 to 2, Ephesians, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of grace of God, which is given me to your word. At ito po, hindi nakita sa mga propeta. Bakit hindi nakita? Kasi ang dispensation of grace, hindi mo mabasa makita from Genesis until Malachi. Walang nakasulat na tinatawag dispensation of grace. Bakit? Kasi ito po ay mystery. Under sa mystery. Chapter 16 verse 25 in the book of Romans, now to him that is his power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Hindi ito ipinangaral sa unang mga preacher. Bakit? Kasi ito'y nakatago ng lihim. Ephesians chapter 3 verse 3, how that by the revelation He made known unto me that the mystery as I wrote afore a few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge, and the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men. Hindi ipinaalam sa unang mga tao, doon sa mga prophets, but doon na ipinahayag ni Kristo and revealed yung tinawag na si Pablo doon sa Acts 9, yung si Kristo doon na sa far above all heavens. And revealed ang mystery. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Yun po mga kapatid, ang mabuting balita ngayon, iba sa ipinangaral ni John the Baptist. Iba sa ipinangaral ni Kristo yung dito pa siya sa lupa. During the earthly ministry of Jesus Christ, iba sa ipinangaral sa 12 alagad. Bakit? Kasi ito po, ang mga aral under sa grace dispensation ay nakalihim, nakatago, at hindi nakita sa mga prophet. Hanggang dito lang tayo. Pwede na kayo magtanong. Tulong na. Si Brad Ugin, sa kamay.
siguro siya. Sige po. Si Fuentes, Lando. Pastor, yung tanong ko po dito sa kung kailan nag-umpisa ang New Testament. Kasi hindi naman nag-umpisa ang New Testament sa Mateo eh. Dapat kasulat nag-umpisa sa Mateo ang New Testament. Pero si Jesus mismo nagsabi sa yan sa 1 Corinthians 21:20. Yan sa palang panihapon ba, Pastor? Opo. Ang New, Yan yung sabi. ang New Testament, nag-umpisa yung nilabas na ang blood of Christ doon sa cross. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 15. For this, sa Ilonggo. Maganda basahin. Okay, Ilonggo. Maganda pakinggan. May suga dyan, may ilaw. Meron. Sige. Chapter 9. Umpisa sa 15. Hebrews 9:15. Opo. At sa sining kabangdangan, siya amo ang manugpatunga sa bagong testamento. Agon nga paagi sa kamatayon nga sa pagtupos sa mga paglapas nga yara sa idalom sa kaunang testamento, sila nga mga tinawag, magabaton sang saan, nga panuglion nga walay katapusan. 16. Opo. Kay kung yara nga testamento, kinahanglan man ang kamatayon sang testador. Oh. 17. 17. Kay ang isa ka testamento may kusog sa tapos ng mga tao mapatay, habang wala gid init sing kusog samtang wala kabuhi pa ang testador. Ayan. Okay na. Amen. Amen. Ang New Testament nag-start doon sa pagkapako ni Kristo, yung lumabas na ang blood. Oo. Hindi doon sa Matthew chapter 1, chapter 2, chapter 3, hindi doon. Doon na yung napako na siya, doon nag-start yung New Testament. So mali yung chronological arrangement, yung chronological na pag-compile sa Biblia. Kasi ang Malakay hanggang doon ang Old Testament, tapos New Testament nag-umpisa na pagdating ni Mateo. Hindi yan, mali yan. Kasi yung Mateo under old pa yan. Basa Galatians chapter 4 verse 4. Wala sa Ilonggo, ako na lang. Okay, dali lang. But when the fullness of the time was come, God sent for the Son, made of woman, made under the law. Yung ipinanganak si Kristo, under pa siya sa law kasi nag-i-exist pa. Nag-i-exist pa yung Old Testament kasi yung law under sa Old Testament yun eh. Sa makatuwid, ang Matthew, chapter 1, under pa yun sa Old Testament. Pero ang chronological na pag-compile sa Biblia, inuumpisahan na. Wala pala. Ito palang nag-compile sa Bible, ignorante sa mystery program. Di alam. Okay na kapatid? Amen. Okay na, Pastor? Next. Si Brother Ryan. Right? Brother Ryan. Nasaan na? Wala. Baka may iba dyan. May iba. Sige, di ba? Ayun.
Brother. Opo. Nag-mute pala. Kanina pa ako nagsalita. Nag-mute pala. Yon lang. Yung tanong ko po sa Isaiah 66 po, sa 65 pala, sabi mo sa akin dati na mayroon pong mga babae na nanganak during millennial kingdom. Meron din po nabasa kasi sa verse 17 na sinabi po dito ay, Behold, I create new heavens and new earth. So, napag-isip ko na baka ano na pala ito after 1,000 years kasi ito na yung pag-repair ng mundo pagkatapos ng pag-agunaw, pinalitan ng yung heavens at saka new earth. Kaya naisip ko yung Isaiah 66 doon sa verse, ano ba yung verse na nanganak yung babae. O baka doon po yun sa after 1,000 years. Tama po ba yun, Brother? Hindi ganito yan, kapatid. Ganito yon. Ang 1,000 yun na paghari ni Kristo, wala nang katapusan yun eh. Kung basahin natin yung Luke chapter 1, forever na yan. Yung maghari siya tuloy-tuloy. After 1,000 years, tuloy na yan sa new heaven and new earth. Kung basahin mo yung chapter 66, minsan malito ka kasi idinugtong yung pangyayari after i-dissolve ang mundo. After i-dissolve. So meaning, ay sabihin mo baka ito new heaven and new earth na. Diretso yun eh. Kasi yung kingdom 1,000 years after dissolve ang mundo, ituloy na yon, walang katapusan. Yung nakikita mo yung new heaven and new earth. Pero yung pag-anak nila, under pa yan sa 1,000 years. Tingnan ha, basahin natin Isaiah chapter 11. Pakibasa nga sa Ilonggo, chapter 11 verse 8, Isaiah. Wala akong Testament, Pastor. New Testament lang to. New Testament. Sige, ako na lang magbasa. Isaiah chapter 11 verse 8. Ito na. For he said, 10 pala. Verse 11. Chapter 11 verse 8. And he shall pass through Judah, and he shall overflow. Mali. Chapter 11 verse 8. And it shall come to pass in the day that the Lord shall set his hand against the second times and the sucking child shall flee on the hole of the apes. And the wind child shall put his son on the cockatrice them. Then shall not hurt them destroy in my holy mountain. For the earth shall fall of the knowledge of the Lord, and the water cover the sea. Tingnan mo yung sa verse 8. At saka yung verse 7, yung lion, at saka yung ox, hindi sila mag-away. At saka yung bata na yung batang maliit, ang kamay niya, ilagay niya doon sa isang bitin, isang ahas. At saka yung bagong lutas na child, ilagay yung kamay niya doon sa ahas din, hindi siya kinagat. Saan ito mangyari? Mangyari ito doon sa 1,000 years. Katulad doon sa chapters 65 sa Isaiah, na sila'y magtatanim pa at sila gagawa pa ng bahay. Yan. Sa makatuwid, sa 1,000 year, mag-anak pa sila. Kasi sa 1,000 years, dalawang grupo yun eh. May mga taong binuhay mag-uli na siya. Niresurrect na sila. Binuhay mag-uli. At saka mayroong mga makapasok doon physical na hindi na mamatay. Doon na sila mamamatay physically sa kaharian ni Kristo. Yun ang mag-anak. Dumami sila, dumami. Yan, magtatanim pa sila doon.
Magagawa pa sila ng bahay. Yan. Kaso lang, pagdating doon sa 66, ay dinugtong yung pangyayari after i-dissolve ang mundo. Gagawa ng new heaven and new earth. Yun, kung basahin mo, parang malito ka kasi continuous yun na yun doon na sa new heaven and new earth. Yun, kapatid. Tingnan mo yun ha, chapter 65. Isaiah 65, verse 17. Malilito ka dyan. For behold, I create new heaven and new earth. The former shall not be remembered, nor come in mind. Sa makatuwid, sinabi ng Diyos, nagagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Pero ang pangyayari, nandoon pa sa 1,000 years. Verse 18. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem, rejoicing his people a joy. And I will rejoice in Jerusalem, and my people and the boys weeping shall be no more here. Hear not the voice of crying. There shall be no more teens and infant thee, nor old man, that hath not failed his day, for the child shall die 100 years. Kung ito po ay doon sa new heaven and new earth, ang bata, pag nakasala siya, naggagawa ng kasalanan, mamamatay sa 100 years. Na hindi ito doon sa New Jerusalem, kapatid. Dito pa ito sa 1,000 years. Kasi pag ang isang bata na mamatay 100 years, nagkasala siya, curse siya. Mamamatay siya. But the sinners being 100 years old shall be accursed. And they shall build houses. Gagawa sila ng bahay, And inhabit them. Titira sila. And they shall plant vineyard. Magtatanim sila ng paras. And eat the fruit of them. And they shall not build, another inhabit. They shall not plant, and another eat. For the days of tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy work of their hands. Ito na, kapatid. Under pa ito kasi dito mangyari. Ang 1,000 years tuluyan doon sa New Heaven and New Earth, New Jerusalem, after i-dissolve ang mundo. Okay, Badot, yung follow-up ko po, sabi niyo po na yung bata mamatay after 1,000 years. 100. 100 lang. 1,000 100. yes. 100 during 1,000 years. During 1,000 years, ito po yung time of refreshing. Wala yung maninintal, wala yung deceivers, kasi si Satanas ay tinapon doon sa bottomless pit. So paano po nagkasala yung bata kapag siya ay, di ba sinabi po doon, pag nagkasala siya ay mamamatay siya ng 100 years? Yun ang po tanong ko. Sarili niyang decision po, kapatid. Kahit pa siya, kasi may testament, may new command ang Panginoon din doon. Ilalagay sa puso na yung testament doon sa Jeremiah 31:31. Kung may batas siya ilagay sa puso, pag nalabag niya, ay doon siya nagkasala sa sarili niyang desisyon niyo. At pagkatapos ng 1,000 taon lalabas si Satanas, mas lalo nang maraming magkasala doon. Hello? Okay, Brother, yung sinabi po sa Isaiah 66 na pwede mga naking babae, after din po yun sa New Heaven and New Earth. Hindi. Effective pa rin po yun. Wala na kasi pagdating doon sa New Heaven and New Earth, wala nang physical doon. Lahat na binuhay maguli na.
ang physical na manganganak doon lang sa 1,000 years. Pagdating sa pagkatapos i-dissolve ang mundo, heaven and earth, bago na yung earth, wala nang physical makapasok doon, lahat na glorified. Wala na rin pong magtatanim doon. O wala na. Kasi ready na lahat eh. Naka-ready na lahat sa Panginoon. Ayong sinabi, yung binasa mo dito sa loob ng 1,000 taon lang yan. Okay, brother. Oh. Yan lang po. Thank you. Welcome. Next. Kasi Sister Mercenita may tanong. 9:43. Mayroon pa tayong 17 minutes. Sige, yung iba. Nasaan na yung magtanong? Si Brother JB. Kahit. James. Sige, unmute ka, Brother JB. Di marinig. Nakamute ang mic. Yung mic niya nakapindot. Nasaan na si Pastor Julius? Hindi nag-attend. Brad Puentes, hindi nag-attend si... Wala. Wala. Mukhang wala na. Bakit? Hindi ko na paluan. Bakit? Nahihirapan? Ewan ko kasi kagabi, hindi man yan tinapos. Dito may tanong, basahin ko. Ito yung tanong, ano po ang pagkakaiba ng kaligtasan ng Kingdom Gospel at Grace Gospel daw? Magkakaiba yan, kapatid. Kasi yung Kingdom Gospel, ini-introduce Christ is the Son of God. Tatanggapin nila na siya ang Messiah, siya ang pangako maging King. Ay dito naman sa Greece, ang i-receive mo yung gospel, tatanggapin mo yung gospel na yung ipinako sa krus, yun ang makapagligtas. Tapos, yung naligtas na under grace, yung 1 Corinthians chapter 1 verse 18, 1 Corinthians chapter 15, 1-3, yun ang gospel para ngayon, yung naligtas, dalhin doon sa langit, walang physical, during caught up, yung tawag sa mga theologian rapture. So, kailangan lahat, babaguhin lahat. 1 Corinthians 15, 51-53. Lahat yung bubuhayin ng patay, tapos yung mga buhay i-change ang katawan. Bakit? Kasi doon sa heavenly kingdom, walang flesh at blood makapasok. Sa kingdom mayroon. After Great Tribulation, babalik si Kristo, maghari dito sa lupa, ang center sa kanyang kaharian doon sa Jerusalem, Matthew 5:35, ay maghari si Kristo, mayroong mga glorified body, righteous people, bubuhayin sila, last day, pero mayroong mga physical makapasok doon. Yun ang mga anak.
So makatuwid, magkaiba. So hindi mo pwedeng parehason yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. Ulitin ko po, doon sa langit, during cut up, lahat babaguhin, i-glorified sama sa katulad sa katawan ni Kristo yung binuhay na siya. Kasi walang flesh and blood makapasok doon. Whereas sa kingdom, mayroong makapasok. Yung maka-injure, Matthew 24 verse 13, until the end, ligtas siya. Buhay pa, hindi siya i-change. Makapasok siya doon sa 1,000 years, tapos sila ang mga anak. Matthew 16:27. Matthew 16:27, for the Son of Man shall come in glory of his Father with his angels. And then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto thee, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming of his kingdom. So pag second coming na after great tribulation, yun ang sa kingdom. Mayroong mga taong hindi nakaranas, naka-experience sa physical death, papasok sila doon sa kaharian ni Kristo. Sila ang mga anak. Dalawang grupo yun eh. Chapter 24 verse 29, immediately after the tribulation, and those days shall the sun darken, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heavens shall be shaken, and shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Then shall the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Bababa si Kristo, tapos dito sa lupa yung paa niya, doon sa Mount of Olive. Tapos, yun ang last day. Last day. According to our calendar, last day. John chapter 6, 39 to 40, 44, bubuhayin yung mga patay. Tapos, yung binuhay na, kasama ni Kristo maghari sa loob ng 1,000 taon, hindi na sila mamamatay. Hindi na sila i-judge. Kasi another judgment sa Great White Throne, kasi tapos na sila eh. Pero mayroong mga physical makapasok doon. Naligtas sa kingdom gospel. Papasok doon, maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Whereas sa under grace, walang physical makapasok. I-change lahat. So anong gospel na paniwalaan doon sa kingdom gospel? Mark chapter 1 verse 1, paniniwalaan mo na si Kristo siya ang anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but they have everlasting life. Tapos yung naniniwala sa kanyang pangalan, hindi na siya hatulan. Mayroon na siyang buhay na walang hanggan. 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth in Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang paniniwalaan na nila na si Kristo siya po ang anak ng Diyos, tatanggapin nila. Sa John chapter 1 verse 12, yung tumatanggap naging anak ng Diyos, tapos sila ang makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Bagkos sa panahon natin ngayon, papaniwalaan mo na si Kristo ay pinako sa cross. Hanggang siyang namatay, lumabas ang blood at saka yung water. Yun ang kapatawaran sa ating kasalanan. At inilibing siya at binuhay galing sa mga patay. Yun ang gospel for today. Maliligtas ka at ang ating destination doon sa
heaven. Yun ang pagkakaiba, kapatid. Next, mayroong nagtaas ng kamay. Si Lando. Pastor, Wow! ngayon katanungan ko, itong naniwala sa great, yung kasama sa rapture, yung naniniwala dito sa kingdom gospel, ano pala ito? Kapatid, hindi masyadong marinig. Nag-shopee ka. Ipalapit yung microphone, yung cellphone mo para pakinggan ko. Pastor, Opo. Ulitin mo. hello, Pastor. Yeah, go ahead. Sige. Yung tanong ko, yung gospel, Shopee. Nawala. Nawala tuloy. Hindi na marinig. Oy. Bakit nawala? Sana. Sana si Rex. Pakinggan mo po. Oh, bakit walang sound? Hello? Oy. Wala. Nawala na.
Yun lang. Wala tuloy.